makakatikim din tayo ng pinakamalaki at pinaka-overload na okoy dito sa palengke ng Concepcion. Ito ang pinakamasarap na okoy sa buong Malabon. Chares! Para siyang hipon na may konting gulay, hindi ko alam kung ilan ang bilang nito. At syempre kapag nandito ka sa Malabon, hindi pwedeng mawala ang Pansit Malabon. Talagang recipe yan ng pamilya namin. Iba yung pansit malamong kaysa mga pansit nisado. Kasi yung pansit palabok, meron sauce siya eh. Time check mga Kaps, 12:39 ng tanghali at nandito na tayo mismo sa Concepcion, Malabon. Malabon Day tayo ngayon. Tara, punta na tayo dun sa una nating food crawl. Dito mismo sa palengke, yung mga okoy na niluto dito. Tuloy-tuloy ang aksyon, sunod-sunod ang mga pinipritong okoy. Alamin natin kung ano ang sangkap ng okoy, bakit mahilig ang mga taga Malabon sa okoy, at kailan nagsimula ang kanilang pag-ookoy. Sangkap po ng okoy, toge, kalabasa, and then galapong. Yung Tony's Okoy po, nag-start po siya noong 2006. Third generation na po kami humawak nitong pwesto. Dati po, lumang pwesto po, itong palengke, as in luma. Sa harapan po kami nakapwesto. Yung kapatid ng asawa ko yung nagmamanage. Tuloy-tuloy, up till now, hanggang sa ngayon, mga to na kaming humahawak. Yung overload po kasi, dati may special na kami. Typical, special, hipon, marami. Dati yung hipon namin, may hipon sa ilalim, may hipon sa ibabaw. Yun na po yung pinaka-special namin. Pero, time goes by, syempre, lahat nag-upgrade, gusto maging creative. Ayun, nag-isip ako ng another way para, kasi nga na-stop siya, so parang nawala yung shine nung okoy namin. And then, nag-isip ako ng bagay na pwedeng mag-boom. Sabi ko, kahit isang vlogger lang. Then they came. Oh my God. Lahat po yun, nagbago ang lahat. And then, yun na po yun. Parang naiiyak ako. Chares. Nagre-range siya pag kinilo mo siya, exactly 1/4. Sabi nga nila, parang wala nang gulay. Marami rin naman siyang gulay, natatakpan lang. Hindi lang siya masyadong visible kasi nga yung hipon, sobrang dami. Ito ang pinakamasarap na okoy sa buong Malabon.